Pare, cellphone to na nagkaka-crush sa'yo. Crush ka nun, no? Hindi ah. Papaniwala ka naman doon kala Jimbo. Eh, sino ba talaga kasi crush mo? Secret nga eh, di ba? Nakakaintindi ka ba ng secret? Kailangan babae at saka lalaki ang magkasama. Okay. Lucas Infante, Cindy Gomez, ali kayo. Kayo magka-partner. Swerte! Tulong! Sino naman yung dalawang yun? Delikado yun, baka mapunta sila sa laot. Isida! Si Cindy at Lucas mo ba yan? Oo. Eh, ano pa pong ginagawa natin dito? Iligtas na po natin sila. Kinausap ko na yung caretaker, naghahanap na sila ng bangka na mag-rescue sa kanila. Eh, ang hirap yata ng rescue team dito eh. Ngayon ko na-realize na nag-care ka pa rin para sa akin. Oo na, meaning ko na. Ayoko pa rin may mangyayari mas sa'yo. So okay na tayo? Sana. Eh, nasa dagat pa rin tayo eh. Mas gusto ko nga to eh. Sana forever na ganito. Hindi na sila! Andiyan Bilis! ba sila? Saan nyo? Salamat naman ligtas sila. Tandaan. Sige. Tuwalya kayo. Ano bang nangyari sa inyo? Wala po kasi lumakas yung hangin. Pinalong kami. Okay lang ba kayo? Hindi ba kayo nasugatan, nasaktan, ano? Ano, okay lang ba kayo? Opo. Since, tara na. Teka lang. Haligo na kayo. Sige na. Ikaw, sumunod ka na rin, ha? Opo. Tara na. Ano pang tinatayo-tayo mo, Jogbis ka na. Teka lang. Ano bang problema mo ha? Akala ko pa naman worried ka for me. Oo nga, worried nga ako sa'yo. Kaya pala bigla ka nawala. Kasama ka ni Lucas. Eh, hindi naman sinasadyang maiwan kami sa dagat eh. Tsaka okay na kami. Kaya, balik na natin dati nating friendship. Para kayong part ng buhay ko eh. Oo nga. Pareho kaming part ng buhay mo. Pero siya friend mo lang. Ako ka-MU mo. Alaking kaibahan nun. Alam mo ba yung sinasabi mo ha? Diba sabi mo basta lagi lang tayo magkasama, masaya. Diba ganoon lang yun? Kahit na Cindy, magkaiba pa rin yun. Pag tuwing nakikita ko ni Lucas magkasama, nagsiselos ako. Dapat ako lagi mo kasama eh, hindi siya. Hoy. Adi ka talaga eh, no? Kagaling mo lang sa tubig, nasa tubig ka na naman. Memorable to eh. Kasi sa tubig kami nagkabati ni Cindy. Asus! Bati na pala sila. Eh di, tuwan-tuwa ka na naman. Teka mo. Ba't parang masaya ka? Diba ayaw na ayaw mo nagkakaayos kami? Dati yun, no? Wala kasi akong magawa nun eh. Siguro kaya na-insecure ako sa mga taong happy. Pero ngayon okay na ako. Meron na kasi akong inspiration. Alam mo siguro kaya natuwa ka kasi si Cindy tsaka si Bastien na wala nang pag-asa maging kami ni Cindy. Hindi, no? Pwede nga lang sana. Ayoko na maging sila. Tibo ka ba? May gusto ka kay Cindy? Excuse me. Tatanga-tanga ka talaga yun, no? Babae ako. Girl. O di may gusto ka kay Bastien? Ew! Yuck! Hindi may magka-level.
ba't bigla ka nag-blush? Tsaka yung mata mo ba't kumikinang-kinang? Yun. Ewan ko sa'yo, saan ka na naman napunta yung usapan niya? Ikaw naman yung obvious na obvious, meron ka pang gusto kay Cindy. Ano? Di mo Kaya lang pa- maamin, di ba? Di ba? Di ba? Oo, kaya pa di mo maitignan Gusto si ko pa Baste. kasi din, O, tignan mo nga si Baste. Cindy. Basta- Wala naman siya dito eh. Basta- Cindy. Cindy. Sara Luna. Cindy. Baste. Tama na. Baste. Baste Luna. Tama na sabi. Ewan ko sa'yo. Ba't napipigong ka? Cindy! Pikon! Baste! Ewan! Baste! Che! Sara Luna! Cindy! Sins! Tawag na tayo ni Miss Ida. Alis daw tayo. Yeah. Okay. Teka, sige, okay ka lang ba? Kasi nagulat ako sa'yo nung nawala kayo dun sa dagat eh. Okay lang ako, no? Sigurado ka. Oo. Hindi ka ba natakot? Hindi, magkasama naman ako eh. Si Lucas. Uy! Anong nangyari sa inyo? Yun na nga eh. Okay na sana kami ni Lucas. May eksena ngayon si Bastainis daw siya kasi nagsiselo siya. Nako, sino bang taong hindi magsiselos, no? Eh, kayong dalawa lang magkasama doon sa dagat. Kaibigan ko rin naman si Lucas eh. At mas happy ka kapag kasama mo siya. Di naman palagi. Pareho sila importante sa akin. Pero feeling ko, mas mahalaga sa'yo si Lucas. Kasi, di ba siya naman talaga gusto mo? Yung talagang talaga. May sinasabi ako, wala naman, di ba? Wala nga, pero tingnan mo, obvious oh. Obvious? Oo, kasi mas okay ka kapag kasama mo si Lucas. Okay kayo. Yung tipong happy-happy ka pag okay kayo ni Lucas, no? Kaya alam mo, feeling na feeling ko talaga, love mo pa rin siya. Halika na nga. Tagal-tagal mo. Ito talaga. Ang ginagawa mo dito? Ikaw naman? Bata-bata mo. Ang dami-dami mo ng wrinkles. Problema mo. Si Cindy kasi. Ano, nag-away kayo? Di ba nga, kasama sila ni Lucas kanina. Sa tingin mo nararamdaman ko ngayon. Isa pa, parang naging happy siya yun. Kasama sila, di ba? Samantalang, hirap akong i-please sa kanya. Baka kasi love na yun. Eh ikaw, love ka ba niya? Hindi. Eh, alam ko naman yun eh. Sinabi ko na rin naman sa kanya na maghihintay ako. Pero, parang labo. Alam mo, mahirap talagang ma-in love dun sa tao na hindi naman in love sa'yo. Eh, ikaw ba? Pag na-in love ka ba sa isang tao, eh, wala namang gusto sa'yo, anong gagawin mo? Simple-simple lang naman yung tanong mo eh. Mas easy pa nga yan sa mat eh. Siyempre, kung saan siya masaya, kung ano gusto niya, edi, dun siya. Ganun lang? Magpaparaya ka lang? Ang tawag sa ganong klaseng love, hindi selfish. Paano naman ako magiging masaya kung pagkasama ko yung taong mahal ko? Hindi naman siya masaya, di ba? Ganun na lang kadali sa'yo yun. Eh, ayaw nga sa akin eh. May pilit ko ba yung taong ayaw sa akin? Pero syempre, nalulungkot din naman ako, di ba? Kasi nga, mahal ko yun eh. Pero yung mas mahalaga sa akin,
yung kung saan siya magiging masaya. Sige na. Hinahanap na tayo nila Miss Ide. Tara na. Uuwi na daw tayo. Kayo! Tara na. Hinahanap na tayo. Kayo din. Date kayo ng date. Excursion to, no? Ka na. Kumusta yung excursion niya? Okay naman po. Medyo na-late nga lang. Naiwan kasi sila sa isla. Aba, buti naman at okay kayo sa isla. Eto naman kasi si Miss D, wrong timing. Kung kailan mag-outing tayo, sa ako binigyan ng seminar. Dad, medyo busog pa po pala ako. Tsaka nagda-diet ako eh. Bakit na po ako Naku, kung alam ko lang. Akala mo hindi ko alam? Kakausapin mo naman yung picture ni Sebastian Luna dyan. Hindi Magro-review kaya ako. Sige. Alis na ako. Lucas, kanina ka pa nakatungo Kanina ka pa nakatulala. Nagda-drugs ka ba? Hindi na pwede magtanong. Hindi. Sige na. Sige, magtanong ka. Nung first time niyo bang ma-in love? Tapos na-heartbroken kayo. Kalimutan niyo kagad yung babae. Ika nga first love never dies. Alam mo nung araw, nung ma-in-love ako, kapag hindi ko nakikita yung babae, malungkot ako. Namimiss ko siya. Pagkatapos kapag nagagalit siya sa akin, ang lungkot-lungkot ko nun. Eto matindi. Kapag nandyan siya sa harap ko, saya-saya ng pakiramdam ko. In love ako sa kanya. Yun ang first love. Kasi po, parang ganun yung nararamdaman ko kay Cindy. Aba, ang ibig sabihin niyan, in love ka pa rin sa kanya. Huwag ka namang atat, mama. Matatapos din yan. Oo nga, ikaw, papangit ka. Pangit. Hindi ako sanay. Ma? Bagay ba Nako, sa akin? mama. Masasanay ka din. Daniel? Anak? Ma, I'm sorry. Pinalaki niyo at inalagaan. Lahat ginawa niyo para sa akin. Para maging maayos ang buhay ko. Pero hindi man lang po ako nakapag-thank you. Kinahiya ko kayo. Ma, I'm sorry. Anak, naiintindihan naman kita eh. Kung ano man yung ginawa mo, hindi naman mababawasan yung pagmamahal ko sa'yo eh. Anak kita. Lahat gagawin ko para sa'yo. Ma, I'm sorry. Sabi ng mami ko, bata pa raw ako. Alam ko lang yung spell ng love, pero hindi ko pa alam yung meaning. Oo, hindi ko nga talaga alam. Hanggang sa madapa ako at matisod. Doon ko lang na-realize na meron pa palang ibang meaning ng love bukod sa mga nababasa ko sa mga books ko. Truth number 1. Kit pala talaga si Baste. Truth number 2. Di naman pala talaga siya loser eh. Kasi, ang truth number 3, he makes me happy. So ngayon, meron na akong sariling definition ng love. Hindi na siya galing sa internet at hindi na siya galing sa mga books. At higit sa lahat, secret ko lang yun.
Kasi ang definition ng love for me is letting him go. Letting him be. Oh. Namasyal lang kayo. Lumungkot na yung mga tugtog mo. Kanina pa ako inaantok doon sa labas, doon sa tinutugtog mo. Palitan mo naman. Tay, Hmm. pag gusto mo ba yung isang tao, tapos hindi ka niya gusto, bibitaw na ba kayo? Alam mo, kung gusto mo talaga yung tao, siyempre, gagawin mo lahat para magustuhan ka niya, di ba? Ngayon, kung talagang hindi pwede, tsaka dahan-dahan mawawala. Ako dati, ganun, ginagawa ko, hanap ako ng iba. Pero, yun noon, nung bago ko makilala nanay mo. Makilala ko nanay mo, ginusto rin niya ako kagad eh. Wala magawa. Tama kayo, Tay. Komplikado palang ma-in love. Kunting bagay lang, sakit-sakit na. Hindi mo ibig sabihin pag bumitaw ako, hindi mo ibig sabihin, hindi ko na siya mahal, di ba? Kaya ka nga bibitaw eh. Alam mo minsan, ang pinakamaganda o pinaka-epektibong pagpapakita ng pagmamahal mo sa isang tao, eh yung hayaan mo siya kung saan siya masaya. Mahal mo siya, kaya ka bibitaw. Baby, Po, okay lang ba kung matutulog na ako? Nato na kasi ako eh. opo. Sure naman kaya mo na yan, di ba? Sige. Sige po, ako na po mag-check ng mga pintuan. Thanks, Night baby. po. Good night. Ayun po. Ayan na. Simple lang pala kung paano ako liligaya sa mundo ito. Ika'y patatawanin at papaligayahin hanggang maluwag sa tuwa. Dahil lahat na nararamdaman mo ay nadarama ko rin. Kaya ngiti aking ngiti hanggang ang puso ko'y magaling. Kaya ngiti patawag sa akin, para puso ko'y sa'yo lamang, sa'yo lamang uuwi. Ang ganda! Ganda! Para sa'yo yung katang ginawa ko. Talaga? Galing mo naman! Tama si tatay. Pag galing talaga sa puso, kusang lumalabas yung gusto mong sabihin. Pero akala ko, sabi ko na lahat sa kanta, pero di pa pala. Bakit? Ano pa bang gusto mong sabihin? Alam ko, Cindy, bata pa tayo. Siguro pag may nakarinig sa akin matanda dito, pagtatamanan lang ako. Kasi ang totoo lang, talagang mahal kita, Cindy. Basta, Pag mahal mo isang tao, gagawin niya lahat para sa akin. Kahit na masaktan ka, okay lang. Basta okay siya. ano ba yung sinasabi mo ha?
Kung issue, si Lucas pa rin. Sige, iwasan ko na siya. Basta huwag ka nang galit. Ni Cindy. Basta ka masaya, doon ka. Total, huwag mo na lang akong itindihin. Matatapos din to. Total, tapos na yung kantang ginawa ko para sa'yo. Tapos na rin tayo. Anong sabi mo? Tinatapos ko na sa'yo, Cindy. Pinapakawalan na kita. Gusto kong maging masaya ka. Anong ginagawa mo dito? Lucas, wala na akong friends. Ayaw na nila sa akin. Wala lang talaga akong mapuntahan eh. Alam mo kung anong tawag dyan? Karma. Ngayong break na kayo ni Baste, sino ang next victim mo? Bakit kaya wala nang ginawa mga tao kundi magsakitan? Halimbawa ako, kay Baste. May problema siya kasi kaya malamang kaysa hindi. Yun ang iniiyakan ng anak mo. At si Lucas. Ngayong out of the picture na si Baste, pwede na maging kayo ni Lucas. Ayoko naman ng ganun. Ganito pa talaga pag lumalaki ka na? Baste! May usa ka babae nga, kahit ano ang mangyari, di ka paiyakon, di ka saktan. Sino naman po yan, Nay? Di ako. Imong nanay. Anong ba mo nga, kapag nag-iyak ka, sasaktan ako.